Ang nakasisilaw na kislapgang Montenegro Emporia na matatagpuan sa Marangya at mamahaling distrito kam Bonifacio Global City ay kayang bumulag sa sinuman. Ang madambuhalang aranyang kristal na nakasabit mula sa kisame ay lalong nagpapaningning sa sahig na marmol dahil sa kanilang gatas na liwanag. Sa bawat sulok, naroon ang hubad na pagpapakitang gilas ng yaman at luho. Sa gitna ng kislap na ito, isang simpleng lalaki ang dahan-dahang pumasok. May manipis na alikabo sa kanyang damit at ang kanyang paa ay suot ang luma at gasgas na sapatos na katat. Siya si Andres Santos, ang bilyonaryong sa kanyang pagiging simple hinahanap ang tunay na lakas at pagkakakilanlan. May kakaibang kapayapaan at kaseryosohan sa mukha ni Andres na lubos na naiba sa maingay na kapaligiran. Ang kanyang sapatos ay may mga biyak sa ilang bahagi at ang mga sinulid nito ay lumalabas na. Ang sapatos na ito ay hindi lamang sapin sa paa para sa kanya. Ito ay isang buhay na alaala ng kanyang paghihirap at ng sakripisyo, kanyang yumaong ama. Ang kanyang ama ay nagbanat ng buto at nagbuhos ng dugot pawis upang mabigyan siya ng magandang buhay at kalaunay namatay dahil sa matinding gutom. Hinding-hindi nais ni Andres na kalimutan ang masakit na nakaraan at ang kanyang pinagmulan. Dahan-dahan siyang naglakad, pinagmamasdan ng mabuti ang bawat tindahan at sulok ng dambuhalang gusali. Kailangan niyang tantiyahin kung ang lugar na ito ay karapat-dapat paglaanan ng puhunan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng nakakapasong sikat ng araw sa labas at ng malamig na hangin sa loob ay sumasalamin sa malalim na agwat sa lipunan kung saan sa isang banda ay may mga taong namamatay sa gutom habang sa kabilang banda ay may ilang nagwawaldas ng pera na parang tubig lang. Pinagmasdan niya ang mga mayayamang mukha na lasing sa kanilang kayamanan at nakalimot na sa pagiging makatao. Sa sandaling iyon, sa pinakamahal na tindahan ng alahas sa gusali, nakatayo si Isabela Montenegro. Si Isabela ang nag-isang anak ng may-ari ng buong imperyo, si Ricardo Montenegro, at sa kanyang naugat ay nananalaytay ang dugo ng kayabangan. Suot niya ang isang mabigat na kwintas na diamante at pinagmamasdan ang kanyang kagandahan sa salamin. Ang empleyadong nakapaligid sa kanya ay nakayuko at nakatikom ang kamay na parabang siya ay isang reyna. Para kay Isabela, ang mamahihirap ay pabigat sa lipunan at hindi dapat makaroon ng karapatang pumasok sa mga magagandang lugar na tulad nito. Biglang, isang lumang barya ang nadulas mula sa kamay ni Andres at gumulong ito hanggang sa pintuan ng tindahan kung saan nakatayo si Isabela. Payapang sinundan ni Andres ang barya at marahang yumuko upang pulutin ito. Nang iabot niya ang kanyang kamay, biglang napansin ni Isabela ang kanyang sapatos na may biyak at ang marumi niyang damit. Isang malalim na pagkamuhi at pandidiri ang gumuhit sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may isang insekto na dumunggis sa kabanalang nega kanyang palasyo at ang kanyang pahinga ay bumilis dahil sa galit. Malakas na ibinagsak ni Isabela ang kwintas na diamante sa mesa at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong tindahan. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Andres at nagsimulang sumigaw sa isang matalas at malakas na boses. Paano nakapasok ang isang pulubi na tulad mo sa marangyang lugar na ito? Wala ka bang kaunting ideya sa iyong katayuan? Itinuro niya ang sapatos ni Andres na may biyak at sinabing, ang marumi at mabaho mong sapatos ay dinudungisan at nilalapastangan ang mamahaling sahig na marmol na ito. Dahil sa kanyang malakas na boses, naktipon ang matao sa paligid upang manood ng eksena. Ang kayabangan ni Isabela ay umabot na sa sukdulan at hindi niya pinalampas ang anumang pagkakataon upang ipahiya si Andres. Tumingin siya sa matao at sinabing, ang mga maruruming palaboy na asong tulad nito ay dapat mamatay na lang sa kalsada. Tinitigan niya si Andres at sinabing, ang mataong tulad mo ay parang sakit sa aming mundo na nakakalat lamang ng dumi at baho. Bawat salita niya ay tumusok sa puso ni Andres na parang mga palaso.
Hindi sinagot ni Andres ang masasakit na salita ni Isabela nang may pananalakay. Nanatili siyang tahimik at sa kanyang mata ay malinaw na makikita ang malalim na kalungkutan at habag. Sa halip na magalit sa kayabangan ng babae, naawa siya sa kahungkagan nito. Hinigpitan niya ang hawak sa kakarampot na barya sa kanyang kamao at direktang tumingin sa mga mata ni Isabela. Ang kanyang kalmado at matatag na tingin ay isang malaking gulat para kay Isabela dahil lagi niyang nakikita ang mga mahihirap na nanginginig sa takot. Lalong nainis si Isabela sa mahiwagang kapayapaan ni Andres. Nagpadyak siya sa galit at malakas na nagsimulang tumawag sa magwardiya. Sumigaw siya ng utos, "Itapon ninyo agad ang maruming lalaking ito palabas at tiyakin ninyong hindi na siya maglalakas loob na tumingin man lang sa lugar na ito." Dahil sa kanyang sigaw, 4 na matipunong guwardiya ang nakmamadaling dumating at pinalibutan si Andres. Ang marangyang kapaligiran ng lugar ay biglang napalitan ng kakaibang tensyon. Marahas na ipinatong ng guwardiya ang kanilang mabibigat na kamay sa balikat ni Andres at sinimulan siyang itulak patungo sa pintuan. Hindi nanlaban si Andres at payapang sumama sa kanila. Isa lang ang nasa isip niya noon, kung paanong ang pagkalango sa yaman ay kayang gawing bulag at malupit ang isang tao. Alam niya na ang gulong ng karma ay palaging umikot at ang panahon ay may kakayahang durugin ang kayabangan ng sinuman sa isang iglap. Habang naglalakad si Andres patungo sa pintuan, ang mahinang tunog ng kanyang sapatos na may biyak ay lumilihang ng kakaibang alingaungaw sa buong pasilyo. Ang mga mayayamang manonood na nakatayo roon ay nakangiti habang pinapanood ang kanyang kahihiyan at si Isabela ay tuwang-tuwa sa kanyang tagumpay. Wala ni isa sa kanila ang may ideya kung sino ang taong kanilang ininsulto. Masyado silang abala sa kanilang maningning na mundo kaya't hindi nila namalayan ang paparating na malakas na bagyo. Inayos ni Isabela ang kanyang buhok at muling isinuot ang mamahaling kwintas sa kanyang lik. Pakiramdam niya ay naktapon siya ng basura mula sa kanyang palasyo. Lubog na lubog siya sa pagkalango sa yaman at huwad na karangalan ng kanyang ama. Hindi niya alam na ang pundasyon ng kayaman ng kanyang ipinagmamalaki ay marupok na. Wala siyang kamalay-malay sa katotohanan, malapit ng yumanig sa buong pagkatao ng kanyang pamilya. Ang masalaming pinto ng gusali ay malakas na nagsara sa likuran ni Andres at muli siyang tumayo sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw ng Maynila. Ang mundo sa labas ay puno ng alikabok at ingay ng mga sasakyan. Lumingon siya at tiningnan ang dambuhala at marangyang gusali na naging simbolo ng yaman at kawalang katauhan. Wala siyang galit o pagnanais na magiganti para kay Isabela sa kanyang puso. Sa halip, ito ay puno ng malalim na habag at sakit para sa bumabagsak na antas ng lipunan. Tiningnan niya ang kanyang sapatos na may biyak at naalala ang huling mahinang ngiti ng kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama, "Anak, ang kahirapan ay hindi kasalanan. Ito ay isang pagsubok na nagpapatibay sa isang tao." Ang kahihiyan na yon ay lalong nagpatatag sa determinasyon ni Andres. Nagpasya siya na kailangan niyang baguhin ang imperyong ito na huwad na karangalan. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at dahan-dahang pinindot ang numero upang tawagan ang isang napakahalagang kontak. Sa kabilang panig ng salaming pader, ang bulag na sayaw ng kayabangan at huwad na karangalan ay lantaran na nagaganap. Samantala, sa kabilang panig, sa mainit na lupa sa labas, isang tahimik ngunit napakalakas na bagyo ang dahan-dahang nabubuo. Ang bagyong ito ay hindi gumagawa ng ingay. Sa halip, nagtatago itong malalim na kapangyarihan na kayang baguhin ang lahat. Ipinikit ni Andres ang kanyang mata sa loob ng ilang sandali at naramdaman ang dampi ng hangin sa kanyang mukha habang humihinga ng malalim. Sa isip ni Andres, na nakatayo na nakapikit, ang mahihirap na araw ng kanyang kabataan ay nagsimulang maglaro na parang isang pelikula. Ang masisikip at mabahong eskinitang ang tondo, kung saan siya nabuhay na lumalaban sa gutom at uhaw.
Naalala niya kung paano dumadaan ang mga sasakyan ng mayayaman sa mga maputik na kalsada at tinatalsikan sila ng maruming tubig. Sa mata ng mayayaman, walang halaga ang buhay ng mga mahihirap. Bata pa lamang si Andres ay nangako na siyang tatapusin ang malalim na agwat na ito. Para sa kanya, ang nasa patos na ito na may biyak ay parang isang templo na nagtuturo sa kanya na manatiling tapat sa katotohanan at nakatapak sa lupa. Ang mainsulto ni Isabela ay umuulit pa rin sa kanyang tainga, ngunit sinusubukan niyang sukpuin ang tinik na iyon gamit ang kanyang lakas ng isip. Alam niya na ang kayabangan ay isang apoy na unang tumutupok sa taong nag-aalaga nito sa kanyang dibdib. Nanatili siyang tahimik sa kanyang kinatatayuan, tulad ng isang matandang puno na matatag na nakatayo. Sa loob, si Isabela ay muling abala sa kanyang mamahaling pamimili na parabang walang nangyari. Sunod-sunod siyang pumipili ng magagandang damit at mamahaling alahas, at lahat ng gastos ay walang pag-aalinlangang idinadagdag sa account ng kanyang ama. Wala siyang pakialam kung saan nanggagaling ang lahat ng prao, kung anong malaking problema ang nakatago sa likod nito. Sa paningin ni Isabela, ang mundo ay nilikha para lamang sa kanyang kaligayahan at luho, at ang lahat ng iba pa ay walang kabuluhan. Ang magandang gusaling ito, ang Montenegro Emporia, ay sa katunayan ay lubok sa isang malaking kumunoy ng utang. Hindi alam ni Isabela ang mapait na katotohanan na ang kanyang ama ay nasa bingit ng pagkabangkarota. Ang buong gusali at ang kanilang negosyo ay nakasalalay na lamang sa isang himala. Ang kabalintunaan ay, ang himalang iyon ay nasa kamay ng mismong taong kani-kanina lang ay kanyang ipinahiya at pinalayas na parang asong kalye mula sa kanyang marangyang gusali. Nagdial si Andres sa telepono at sa kabilang linya, magalang na sumagot ang kanyang kalihim. Walang emosyon. Sa isang kalmado at matatag na boses, binigyan ni Andres ang kanyang kalihim ng isang direktang utos. Ang mga papeles para sa kasunduan sa Montenegro Group, dalhin mo agad dito sa labas ng gusali. Walang galit sa kanyang boses, kundi isang matatak na determinasyon na kayang magpayanig ng magbundok. Agad na tiniyak na kalihim na susundin niya ang utos. Matapos ang tawag, payapang naupo si Andres sa isang bato sa gilid ng kalsada sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang mataong dumaraan ay hindi siya pinapansin, inaakalang siya ay isang pulubi o manggagawa. Walang nakakaalam na ang lalaking ito na may maruruming damit ay isa sa pinakamayamang industrialista sa Pilipinas. Walang epekto sa kanya ang tingin ng mga tao dahil natutunan na niya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa damit kundi sa matatag na karakter. Tiningnan niya ang kanyang ngapa at buong pagmamahal na pinunasan ng kanyang kamay ang alikabok sa kanyang sapatos. Ang alikabok na ito ay mula sa lupang kanyang pinakmulan at ito ang laging nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na manatili sa landas ng katotohanan. Alam niya na sa loob ng ilang sandali, ang kasaysayan ng buong lugar na ito ay magbabago magpakailanman. Ang kayabangan ni Isabela at ang huwad na karangalan ng pamilyang Montenegro ay malapit ng gumuho na parang isang bahay ng mabaraha. Ipinikit ni Andres ang kanyang mata at naghintay. Ang sikat ng araw ay lalo pang tumindi, ngunit may walang hanggang kapayapaan sa kanyang mukha. Ito ang kapayapaang namamayani bago dumating ang isang bagyo. Ang huwad at mapagpanggap na buhay sa loob ng Montenegro Emporia at ang malupit na katotohanan sa labas ay handa ng magbanggaan. Ang gulong ng panahon ay umikot sa sarili nitong bilis at ang Diyos ng karma ay dahan-dahang kumukuha ng kanyang lugar upang timbangin ang katarungan sa kanyang balanse. Habang tinutulak ng gagwardiya, narating ni Andres ang malaking salaming pintong na niningning na gusali. Tumayo siya ron at hindi nakpakita ng anumang pisikal na pagtutol na natiling ganap na kalmado. Walang bakas ng galit o inis sa kanyang mukha dahil sa kahihiyan.
Malalim lamang niyang nararamdaman ang kawalang malasakit ang lipunang ito. Habang siya ay itinutulak palabas, isang napakasakit at nakakagulat na pangyayari ang biglang naganap sa kanyang harapan. Malapit sa pinto, isang matandang tagalinis ang naglilinis ng sahig gamit ang isang timba ng tubig. Ang pangalan ng matandang lalaki ay Mang Cesar at ang kanyang likod ay baluktot na dahil sa bigat ng edad. Malabo na ang paningin ni Mang Cesar at ang kanyang kamay ay patuloy na nanginginig habang nagtatrabaho. Habang si Andres ay inilalabas dahil sa tulakan ng nataw, biglang nawalan ng balanse si Mang Cesar. Ang timba ng tubig ay malakas na nahulog mula sa kanyang magakamay sa mamahaling sahig na marmol. Ang maruming tubig na natapon sa sahig ay mabilis na kumalat at dumaloy diretso sa direksyon kung saan papalabas si Isabela kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makita ni Isabela ang maruming tubig na papalapit sa kanyang mamahaling sapatos, lalo siyang nagalit. Ang kanyang mukha ay namula sa puot at galit. Mabilis siyang lumakat at humarap sa matanda at takot na tagalinis. Wala nang natitirang awa o pagkatao sa mga mata ni Isabela para sa mahirap na lalaki. Walang pag-aalinlangan. Itinaas ni Isabela ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang marupok na mukha ni Mang Cesar. Ang tunog ng sampal na iyon ay umaling-aungaw sa tahimik na gusali sa isang nakakatakot na paraan. Hindi kinaya ni Mang Cesar ang malakas na sampal at ang kanyang mahinang katawan ay bumagsak sa basang sahi. Isang manipis na agos ng dugo ang dumaloy mula sa kanyang mukha at siya ay dumaing sa sakit. Lahat ng nakatayo roon ay nanatiling tahimik kahit na nasaksihan ang masakit na pangyayari. Si Andres, na hanggang ngayon ay tahimik na tinitiis ang lahat, ay hindi na napigilan ang kanyang mapaanang makita ang kalupitang ito. Mabilis siyang tumakbo palapit sa matandang lalaki at buong pagmamahal na inalalayan ito gamit ang kanyang malalakas na braso. Kinuha ni Andres ang dulo ng kanyang luma at maruming kamiseta at marahang pinunasan ang dugong dumadaloy sa mukha ni Mang Cesar. Ang takot at luhang mga mata ni Mang Cesar na nakatingin kay Andres ay nagparamdam ng kakaibang pasasalamat at sakit. Walang pag-atubili. Lumuhod si Andres sa basang sahig at nagsimulang punasan ang maruming tubig gamit ang parehong kamiseta. Lahat ng mayayamang tao at mga guardiya na nakatayo roon ay lubos na nagulat sa kanyang ginawa. Walang makaintindi kung paano magagawang magpakababa ng isang tao upang gawin ang trabaho ng isang tagalinis. Para kay Andres, hindi ito isang nakakababang gawain, kundi isang sagradong pagpapakita ng kanyang pagkatao. Ikinrus ni Isabela ang kanyang nabraso at tiningnan si Andres na may isang mapanuyang at makamandak na ngiti. Malakas siyang tumawa at sinabing, "Tingnan ninyo kung paano ang isang asong kalye ay bumaba sa kanyang antas upang tulungan ang kapwa asong kalye." Sinabi niya sa mga taong nakatayo roon, iyan ang tunay na lugar ng na mahihirap na tulad nila at nararapat lamang silang manatili sa dumi na iyan. Ang kanyang masasakit na salita ay punong lason na kayang tumusok sa kaluluwa ng sinuman. Ang umiyak na mukha ni Mang Cesar at ang mapapait na salita ni Isabela ay nagbukas ng napakasakit na mga pinto na karaan sa isip ni Andres. Naalala niya ang kanyang ina na nagtatrabaho rin sa mga bahayng mayayaman at tinitiis ang kahihiyan araw at gabi. Naalala ni Andres kung paano ang kanyang ina ay pumapasok sa trabaho kahit na may mataas na lagnat upang mapakain lamang siya ang 2 kanin sa gabi. Ang mga luha at dugong mahihirap ay hindi kailanman nakaroon ng halaga para sa mga mayayamang ito. Naalala rin niya ng malinaw ang madilim na gabing iyon nang ang kanyang ina ay namatay sa isang sirang papak, naghihingalo ng walang anumang gamot. Malakas ang ulan ng gabing iyon at ang kanyang ama ay lumuhod sa paanan ng isang doktor at nagmakaawa. Ngunit walang nakinig sa kanila.
Dahil sa kakulangan ng pera, isang dalisay at mapagmahal na kaluluwa ang lumisan sa mundong ito. Ang sakit na iyon ay nananatiling isang nag-alab na apoy sa dibdib ni Andres hanggang ngayon. Napatingin si Andres sa kanyang sapatos na may biyak na siyang huli at pinakamahalagang alaala mula sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay naktisnggutom sa lup nuk maraming araf at nagbuhos ng dugot pawis upang makapag-ipon nuk pera para mabilhan si Andres nuk sapatos para sa eskwela. Ang kaligayahang naramdaman ni Andres nang isuot ang masapatos na iyon ay higit pa sa anumang yaman sa mundo. Ngunit ang halaga ng masapatos na iyon ay binayaran ng kanyang ama ng sariling buhay dahil ang gutom at kahinaan ay unti-unting umubos sa kanyang katawan. Ang kahihiyan ni Mang Cesar ngayon ay nakpaalala kay Andres na pagkatapos ng maraming taon, ang kasuklam-suklam na katotohanan ng lipunan ay hindi pa rin nagbabago. Hanggang ngayon, ang dangal at buhay ng isang mahirap ay walang halaga sa mga nakatira sa mararangyang palasyong ito, hindi pa naabot sa halaga ng isang lumang sapatos. Itinaga niya sa kanyang isipan na hindi na niya hahayaang magpatuloy ang kawalang katarungang ito. Sinasabi sa batas ng karma na ang bawat masamang gawa ay kailangang pagbayaran sa mundong ito at sa buhay na ito. Matapos linisin ang sahig, payapang tumayo si Andres at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Mang Cesar. Marahan niyang sinabi kay Mang Cesar na hindi na niya kailangang matakot o umiyak kaninuman. Mayroong malalim na tiwala at pagmamahal sa boses ni Andres na nagbigaying malaking ginhawa at kapayapaan sa takot na pusong matanda. Ibinaling ni Andres ang kanyang tingin kay Isabela at tinitigan itong malalim at matalim. Ang kanyang tingin ay napakatahimik at mapanganib na kahit si Isabela ay nakaramdam ng biglaang kaba at takot. Hindi siya nagsabi ng masamang salita o nakipagtalo dahil alam niyang walang saysay na magaksaya ng salita sa mga taong mangmang at mayabang. Ang kanyang katahimikan ay tulad ng nakatahimikan bago ang isang malaking bagyo na may kapangyarihang wasakin ang lahat. Naglakad si Andres patungo sa malaking salaming pinto. Habang siya ay papalabas, ang tunog ng kanyang sapatos na may biyak ay muling umaling-aungaw sa buong paligid. Si Isabela at ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay malakas na tumatawa habang pinapanood siyang umalis at pinagtatawanan siya. Akala nila ay nadurog nila ang isang mahirap at walang kalaban-laban na tao sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan at yaman. Ngunit hindi nila alam na sila mismo ang nagbukas ng isang malaki at nakakatakot na pinto patungo sa kanilang sariling pagkawasak. Paglabas niya, tumama sa mukha ni Andres ang matinding sikat ni araw ni Maynila. Ngunit sa loob niya, isang malamig at tahimik na apoy ang nagliliyab. Hindi ito apoy paghihiganti, kundi apoy katarungan at ng pagnanais na ibalik ang pagkatao na namatay na sa pusong na mayayamang ito. Lumingon siya at huling tiningnan ang marangya at mayabang na gusali na malapit nang bumaksak sa kanyang paanan. Hinikpitan niya ang kanyang kamao at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Sa gilid ng kalsada, ilang metro ang layo, nakaparada ang kanyang napakasimpleng sasakyan kung saan matiyagang naghihintay ang kanyang kalihim at punong abogado. Binuksan ni Andres ang pinto ng sasakyan at pagkaupo, tiningnan ang kanyang abogado ng isang seryoso at mapagpasyang tingin. Sa isang mabigat na boses, sinabi niya, anumang proseso ang isinasagawa para bilhin ang Montenegro Group, kailangan itong matapos ngayon sa oras na ito. Nakita ng abogado ang matatag na determinasyon sa mga mata ni Andres na hindi mapipigilan sa anumang paraan.
Inutusan ni Andres ang kanyang kalihim na agad makipag-ugnayan kay Ricardo Montenegro at sabihin sa kanya na darating ang bagong mayari sa loob ng 1 oras. Sinabi rin niya na walang magaganap na tawaran sa kasunduang ito at ang napagkasunduang presyo ay dapat bayaran ng walang pagkaantala. Nagulat din ang kanyang kalihim sa desisyon ni Andres dahil karaniwan ay inaabot ng ilang buwan ang ganito kalalaking transaksyon. Ngunit ang gutos ni Andres ay pinaw at walang sinuman ang naklakas loob na kuwestiyonin ito. Tahimik ang loob ng sasakyan at si Andres ay nakapikit. Inalala lamang ang dugo at sakit na naramdaman ni Mang Cesar. Iniisip niya kung paano ginagawang bulak ng yaman ang isang tao kaya't itinuturing na niya ang kapwa-tao na parang maka-insekto. Ang banal na lupay ng Pilipinas na laging nagtuturo ng dakilang mensahe na pag-ibig at sakripisyo ay umiyak ngayon dahil sa mga sakim na tao. Tahimik na nangako si Andres sa inang bayan na wawakasan niya ang mabigat na kasalanan at kawalang katarungang ito magpakailanman. Mabilis na lumipas ang oras at sa bawat lumilipas na sandali, ang kapalaran ng pamilyang Montenegro ay papalapit sa isang malalim na kadiliman. Ang sasakyan ni Andres ay bumalik na patungo sa parehong gusali, ngunit sa pagkakataong ito, ang taong nakaupo sa loob ay hindi isang walang magawa o mahirap na tao. Sa pagkataong ito, siya ay darating bilang bagong may-aring buong imperyo na babaguhin ang lahat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at katarungan. Ang gulong karma ay umikot na ngayon sa isang nakakatakot na bilis. Sa Biblia, sinabing Panginoon na kapa ang kasalanan at kayabangan ay lumampas na sa hangganan sa lupa, isang puwersa ang tiyak na darating upang wasakin ito. Si Andres ay hindi Diyos, ngunit siya ay naging isang malakas na sandata ng banal na katarungan na kailangang tuparin ang kanyang tungkulin ngayon. Ang kanyang kaluluwa ay ganap na dalisay at ang kanyang layunin ay ibalik lamang ang nawalang dangal ng mainaapi at mahihirap. Ngayon, ang mayabang na si Isabela Montenegro ay matututong ang pinakamalaking aral sa kanyang buhay. Sa pinakamataas na palapag ng Montenegro Emporia, naroon ang marangyang opisina ni Ricardo Montenegro. Bawat bagay doon ay napakamahal, ngunit ngayon ang silid na iyon ay parang isang bilangguan para kay Ricardo. Nakaupo siyang basang-basa ng pawis sa kanyang mamahaling leather na upuan. At sa harap niya, sa mesa ay nakakalat ang nanotis mula sa iba't ibang bangko. Mabilis ang kanyang pahinga at isang hindi may paliwanag na takot ang malinaw na makikita sa kanyang mata. Sa panlabas, siya ay isang napakatagumpay na tao, ngunit sa loob, siya ay ganap na wasak. Sa nakalipas na maraming taon, ang negosyo ng pamilyang Montenegro ay nalulugi ng malaki. Ang kanilang marangyang gusali at lahat ng pagpapakitang gilas ay nakasalalay lamang sa mabibigat na utang. Ngayon, nagbigay ng malinaw na babala ang mga bangko na kung hindi mababayaran ang kanilang pera bago maggabi, isusubasta nila ang buong ari-arian. Malinaw na nakikita ni Ricardo ang dangal ng kanyang pamilya na nadudurok. Wala siyang paraan upang makatakas sa mabigat na problemang ito at siya ay papalubog sa malalim na kadiliman. Sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa na ito, may isang sinang ng pag-asa na natitira. At iyon ang alok mula sa Santos Group. Ang pinakamalaki at mahiwagang industrialistang bansa, si Andres Santos, ay biglang nagpahayag ng interes na bilhin ang buong ari-arian. Ang halagang inaalok ng Santos Group ay napakalaki na madali nitong mababayaran ang lahat ng utang ni Ricardo. Ang kasunduang ito ay parang isang biyaya mula sa langit para kay Ricardo na magliligtas sa kanya at sa kanyang pamilya mula sa pagiging pulubi. Tumingin si Ricardo sa mamahaling orasan sa pader ng may malaking kaba. Wala pang isang oras ang natitira bago dumating ang may-aring Santos Group, si Andres Santos.
Paulit-ulit na inuulit ni Ricardo sa kanyang isipan ang mga salitang kailangan niyang sabihin sa harap ng dakilang industrialista. Alam niya na kung ang kasunduang ito ay masisira sa anumang dahilan ngayon, hindi na siya makakaharap sa mundo. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis kasabay ng paglipas ng panahon. Sa sandaling iyon, bumukas ang mabigat na pinto ng opisina at masayang pumasok si Isabela Montenegro. Sa kanyang lig, nagniningning ang parehong mamahaling kwintas na diamante at isang kakaibang kayabangan ang makikita sa kanyang mukha. Wala siyang kamalay-malay sa matinding mental na stress at pagkawasa na pinakdadaanan ng kanyang ama. Sanay na siyang mabuhay sa kanyang katang-isip na mundo na huwad na karangalan at yaman kung saan walang lugar para sa mga mahihirap. Lumapit si Isabela sa mesa at buong pagmamalaking nagsimulang ikwento sa kanyang ama ang nangyari sa ibaba. Tumatawa niyang sinabi kung paano niya pinalayas ang isang maruming pulubi na may sapatos na may biyak mula sa kanilang gusali. Sinasabi niya kung paano naglakaslup ang lalaking iyon na dumihan ang kanilang mamahaling sahig na marmol. Ang masalita ni Isabela ay punong put at kayabangan na lumampas na sa lahat ng hangganan ng pagiging makatao. Ipinagmalaki rin niya kung paano niya sinampal ang isang matandang tagalinis upang ipaalala dito ang tamang lugar nito. Akala ni Isabela ay itinaas niya ang dangal at reputasyon ng kanyang pamilya sa ginawa niya. Wala siyang kaunting ideya na dahil sa kanyang kasuklam-suklam na gawa, nag-imbita siya ngang isang nakakatakot na bagyo. Nalulunod siya sa pagdiriwang ng kanyang huwad na tagumpay at mabilis na tumatakbo patungo sa isang malaking pagkawasak ng nakapikit. Hindi nakatuon ang atensyon ni Ricardo sa mawalang kwentang salitang kanyang anak dahil ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa mahalagang kasunduan. Gayunpaman, upang pagbigyan si Isabela, nagpakita siya ng isang mahina at huwad na ngiti sa kanyang mukha. Pinatigil ni Ricardo si Isabela at sinabing, ngayon ay isang napakalaki at makasaysayang araw para sa atin. Itinago niya ang katotohanan ng kanilang pagkabangkarota at sinabing, isang malaking investor ang darating dito upang mamuhunan sa ating negosyo. Idinagdak ni Ricardo na ang FIP na bisitang iyon ay darating anumang sandali at kailangan nilang bigyan ito ng isang napakagandang pagtanggap. Nang marinig ito, lalo pang nagningning ang mata ni Isabela dahil gustong-gusto niyang makakilala ng bagong mayayaman at ipagmalaki ang kanyang yaman. Agad siyang nangako sa kanyang ama na tatanggapin niya ang espesyal na bisitang iyon sa paraang hindi niya malilimutan. Ang kayabangan sa loob ni Isabela ay ganap na pumipigil sa kanya na makita ang katotohanan. Ang katarungan ng kalikasan at ang gulong ng karma ay gumagana ng napakatahimik, walang nakakaalam kung paano. Ang VIP na bisitang, sabik na tinatanggap ni Isabela ay walang iba kundi ang lalaking may sapatos na may biyak. Ang mismong taong kani-kanina lang ay kanyang ininsulto ng husto at tinawag na asong kalye. Siya ngayon ang darating bilang tagapagpasya ng kapalaran ng kanyang buong pamilya. Ang larong itong panahon ay magiging napakaganda at nakakatakot na hindi inaasahan ng sinuman. Sa kabilang banda, ang simpleng sasakyan ni Andres ay mabilis na papalapit sa Montenegro Emporia. Mayroon pa ring malalim na kapayapaan at kakaibang kaseryosohan sa mukha ni Andres tulad ng dati. Walang galit o pagnanais na magiganti sa kanyang isipan dahil sa mapapait na insulto ni Isabela. Tumatakbo lamang siya sa banal na landas ng katarungan kung saan ang pagsira sa kayabangan at pagbabalik ng dangal ng mahihirap ang pinakamahalaga. Malapit na siya sa kanyang patutunguhan. Sa loob NG sasakyan, sinuri ng husto, NG abogado, ni Andres ang lahat, NG legal na papeles at pininalisa ang mga ito. Handa na ang lahat ng dokumento at kailangan na lamang ng pirma ni Andres na maaring magwakas sa buong imperyo ng Montenegro magpakailanman. Ang gusaling ito
na dating pinakamalaking simbolo ng kayabangan ni Isabela, ay handa ng gumuho na parang isang bahay ng mga baraha. Ipinikit ni Andres ang kanyang mga mata at inalala ang sakit na naramdaman ni Mang Cesar. Sa opisina ni Ricardo, ang pagkabalisa ay umabot na sa sukdulan at ang oras ay tila mabagal na lumilipas. Nagbigay siyang mahigpit na utos sa lahat ng kanyang pangunahing empleyado at guwardiya na maglatak ng pulang karpet sa pangunahing pasukan. Ang parehong maguwardiya na nagtulak kay Andres palabas ay nakatayo na ngayon ng tuwid upang salubungin siya. Ang sitwasyon ay napakakatawa-tawa at seryoso na sinumang matalinong tao ay magugulat na makita ito. Ang buong pamilyang Montenegro ay nabubuhay sa isang malaking ilusyon. Si Isabela ay nakatayo sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang makeup at pakiramdam niya ay isa siyang reyna. Akala niya ay madali niyang mabibiyani ang bagong investor gamit ang kanyang kagandahan at yaman. Hindi niya alam na ang salamin ng katotohanan ay malapit ng basagin ang kanyang maganda ngunit huwad na mukha magpakailanman. Ang Diyos ng karma ay malapit nang kumatok sa kanilang pinto upang ibigay ang kanyang huling hatol. Biglang, ang telepono sa mesa ni Ricardo ay malakas na tumunog at umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nanginginig na sinagot ni Ricardo ang telepono at ang boses ng punong opisyal ng seguridad ang narinig niya mula sa kabilang linya. Sa isang nanginginig na boses, sinabi ng opisyal ng convoy ng Santos Group ay nakapasok na sa pangunahing tarangkahan. Nang marinig ito, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Ricardo at bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang tibok ng kanyang puso ay wala na sa kontrol. Agad na sinanyasan ni Ricardo si Isabela na sumama sa kanya sa ibaba at mabilis silang lumabas ng opisina. Habang pababa sa elevator, patuloy na pinupunasan ni Ricardo ang kanyang pawis gamit ang panyo at nagdarasal sa Diyos. Samantala, may isang malapad at huwad na ngiti sa mukha ni Isabela na inihahanda niya para ipakita sa dakilang VIP. Sa ibaba, sa pangunahing pasukan, isang kakaiba at nakakatakot na katahimikan ang namamayani na senyales ng paparating na bagyo. Nang bumukas ang mapintong ng elevator, nakita ni Ricardo at Isabela na nakalatag na ang pulang karpet at nakalinya na ang lahat ng empleyado. Narinig ang tunog ng ilang mamahaling sasakyan na humihinto sa labas at tila huminto ang pahinga ng lahat sa isang sandali. Ang mga mata ni Isabela ay nakatutok sa pinto, naghihintay ng isang napakagandang lalaking nakasuot ng suit na mukhang banyaga. Inaasahan niyang ang darating na tao ay puspos ng kislap ng yaman. Ngunit ang nakakatakot na parusang itinakda ng tadhana para sa kanilang dalawa ay malapit ng humarap sa kanila. Ang prinsipyong karma na itinuturing na pinakamataas sa kulturang Pilipino ay mapapatunayan ngayon ng buong lakas. Walang sinuman ang makakatakas sa bunga ng kanyang masasamang gawa, gaano man siya kayaman o makapangyarihan. Dumating na ang makasaysayang sandali kung kailan makikita ni Isabela Montenegro ang pinakanakakatakot at mapait na katotohanan sa kanyang buhay. Dahan-dahang huminto ang sasakyan ni Andres sa harap mismong pulang karpet at lahat ng nakatayo roon ay yumuko bilang paggalang. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang paa ang lumabas. Suot ang parehong luma at punit na sapatos na katat. Nang makita ang punit na sapatos, biglang naglaho ang ngiti sa mukha ni Isabela at nanlaki ang kanyang mamata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita kung ano ang nangyayari at paano nakarating ang taong ito dito. Nang makita ni Ricardo ang simpleng lalaki na lumalabas mula sa sasakyan, siya rin ay lubos na nagulat. Hindi niya maintindihan kung paano ang pinakamalaking bilyonaryo ng bansa ay maaring magsuot ng maruruming damit at punit na sapatos. Ngunit ang ningning sa mukha ni Andres at ang walang hanggang kapayapaan sa kanyang mata ay mas kahanga-hanga kaysa sa sinumang hari o emperador. Lumabas si Andres at ibinaling ang kanyang tingin diretso kina Isabela at Ricardo
at ang kanyang mukha ay walang anumang ekspresyon. Ang isang oras na iyon, na siyang kasukdulan ng kayabangan at pagmamataas ni Isabela ay ganap nang natapos. Ang mabigat na martilyong katotohanan ay malapit nang bumagsak ng malakas sa salaming palasyong pamilyang Montenegro. Muling bumalot ang katahimikan sa loob ng dambuhala at marangyang gusali. Ngunit sa pagkakataong ito, may malalim na takot na nakatago sa katahimikang iyon. Ang nakakatakot na siklo ng karma ay nakumpleto na ang isang buong ikot at ang oras ng katarungan ay nagsimula na. Ang pahinga ng pamilyang Montenegro na nakatayo sa pulang karpet ay ganap na huminto nang lumabas ang simpleng lalaki mula sa sasakyan. Sa kanyang mapa, naroon ang parehong luma at punit na sapatos na katad na siyang dahilan ng malaking eksena ni Isabela kanina lamang. Ang kapaligiran sa labas ay ganap na tahimik at lahat ng mga guwardiya na nakatayo roon ay tulala sa pagtataka. Ito ang parehong tao na kanilang itinulak palabas at ngayon siya ay bumalik bilang pangunahing panauhin na may buong karangalan. Nanlaki ang mga mata ni Isabela at sa isang iglap ay nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang tingin mula sa punit na sapatos at itinaas ito sa mukha ng lalaki. At ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Ito ang parehong mahirap at maruming lalaki na kanyang tinawag na asong kalye at labis na ininsulto. Tila gumuho ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Isabela at naramdaman niya ang isang nakakatakot at malamig na panginginig sa buong katawan. Si Ricardo Montenegro ay sinusubukan pa ring intindihin ang buong sitwasyon at ang kanyang isip ay blanko na. Inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay at sinubukang batiin ang hindi kilalang panauhin sa isang nanginginig na boses. Hindi niya maintindihan kung paano ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang industrialista ng bansa ay maaring humarap sa kanila na may suot na maruruming damit. Ang kalagayan ni Ricardo ay parang isang takot na bilanggo na naghihintay ng kanyang sentensya. Sa sandaling iyon, mula sa likuran ni Andres, lumapit ang kanyang punong abogado at sa isang seryoso at mabigat na boses ay ipinakilala ang lahat. Sinabi ng abogado, siya po si Ginoong Andres Santos, ang nag-iisang may-ari ng Santos Group at ang pangunahing partido sa buong kasunduang ito. Nang marinig ang pangalang iyon, gumuho ang lupa sa ilalim ng mapaan ng bawat taong nakatayo roon at isang katahimikang parang kamatayan ang bumalot sa buong paligid. Walang sinuman ang makapaniwala sa kanilang narinig na ang katotohanan ay maaring maging napakatindi at nakakatakot. Ang buong staff at security team na kani-kanina lang ay pinagtatawanan si Andres ay nanginig na ngayon sa takot. Naisip nila na ang kanilang trabaho at buhay ay ganap ng masisira dahil ininsulto nila ang kanilang sariling bagong amo. Ang katahimikan ay napakalalim na kung may mahulog na karayom, madali itong maririnig. Ang katarungang ito ng kalikasan ay nagpanginig sa kaluluwan lahat. Sa isip ni Isabela, ang lahat ng mapapait at makamanda na salitang kanyang sinabi ay tumatama na parang martilyo. Naalala niya kung paano niya tinawag na pulubi si Andres at inutusan na itapon ito palabas dahil sa kanyang sapatos. Ngayon, lubos na niyang naiintindihan na sa kanyang huwat na kayabangan, hinukay niya ang kanyang sariling libingan. Ang kanyang pagiral at yaman ay tila isang biro na ngayon. Sa gitna ng lahat ng ito, si Andres ay nakatayo ng tahimik at matatag at walang bakas ng huwad na pagmamataas o kayabangan sa kanyang mukha. Naglakad siya pasulong sa isang napakasimpleng paraan, at ang tunog ng kanyang punit na sapatos ay malinaw na naririnig sa tahimik na pulang karpet. Hindi siya nagpakita ng galit na tingin kaninuman. Sa halip, mayroong isang kahangahangang dignidad at pagkahari sa kanyang paglakad. Ang katahimikan ni Andres ay mas malaking parusa para sa kanila kaysa sa anumang salita. Dinala ni Ricardo Montenegro si Andres sa loob ng may malaking takot
kung saan inihanda ang isang espesyal na silid para sa pagpirma ng mga papeles. Ang silid ay napakarangya, ngunit ngayon, ito ay magiging pinakamalaking saksi sa pagkatalo at pagkawasak ng pamilyang Montenegro. Sa ibabawang mesa, nakalatak ang lahat ng mahahalagang dokumento ng kasunduan na ngayon ay magiging sanhi ng pagtatapos ng imperyo ng Montenegro. Nagniningning ang nabutil ng pawis sa ni Ricardo at ang kanyang makamay ay patuloy na nanginginig. Inabot NG abogado ang mga papeles kay Ricardo at binigyan siya huling utos na pirmaan ang mga ito. Huminga ng malalim at punong kawalan ng pag-asa si Ricardo at gamit ang nanginginig na kamay, hinawakan ang panulat at nilagdaan ang mga papel. Sa isang pirma na iyon, ang kanyang buong negosyo at ang marangyang gusali ay nawala na sa kanyang nakamay magpakailanman. Nang makita ang eksenang ito, nagsimulang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Isabela, ngunit wala nang silbi ang pagsisisi dahil huli na ang lahat. Pagkatapos nito, payapang kinuha ni Andres ang panulat at nilagdaan ang mga dokumento gamit ang kanyang matatak na pirma. Sa mga pirma na ito, si Andres Santos ay opisyal ng naging bago at nagisang may-ari ng buong Montenegro Emporia. Ito ang parehong lugar kung saan eksaktong 1 oras ang nakalipas. Siya ay ininsulto bilang isang ordinaryo at mahirap na tao. Ang kahangahangang siklo ng karma ay nagpatunay ngayon na walang sinuman ang mas makapangyarihan kaysa sa panahon. Matapos pumirma, itinaas ni Andres ang kanyang tingin at nagsimulang magsalita kay Ricardo sa isang napakaseryosong boses. Sa negosyo, may matagumpay at kabiguan, ngunit hindi dapat kalimutan ng isang tao ang kanyang pagkatao at na prinsipyo. Walang kapaitan o put sa boses ni Andres. Sa halip, mayroong isang malalim at tunay na aral na nakatago dito. Nakayukong nakikinig si Ricardo sa bawat salita niya at labis na nahihiya sa kanyang ginawa. Pagkatapos, dahan-dahang ibinaling ni Andres ang kanyang mukha at tiningnan si Isabela ng kanyang malalim na mata ng may kapayapaan. Si Isabela ay nanginginig na sa takot at kahihiyan at malalaking luha ang patuloy na dumadaloy mula sa kanyang mata. Ang lahat ng kanyang huwat na kayabangan at pagmamataas na kanina ay nasa alapaap ay ganap ng nadurok at naging abo. Ang kalmadong tingin ni Andres ay tumutusok sa puso ni Isabela na parang isang matalim at matulis na palaso. Sa isang malumanay ngunit matatag na boses, sinabi ni Andres kay Isabela ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang damit o sapatos. Ang tunay na yaman ay ang karakter at pag-ugali ng isang tao na laging kasama niya habang buhay. Ang madiamante at gintong alahas ay maaring palamutihan ang katawan, ngunit hindi nila kailanman magagawang pagandahin ang isang marumi at mayabang na kaluluwa. Ang nasalitang ito ni Andres ay naging pinakamalaki at pinakamapait na aral sa buhay ni Isabela. Idinuktong niya, ang panahon ay napakalakas at kayang durugin ang kayabangan ng sinuman sa isang iglap. 1 oras lang ang nakalipas. Ikaw ang may-ari ng buong lugar na ito at labis mong ipinagmamalaki ang iyong huwat na yaman. Ngunit ngayon, ikaw ay isang panauhin na lamang dito at iyon ay kung papayagan ko. Dahil ngayon, lahat ng ito ay akin na. Laging tandaan ang batas ng karma. Kung ano ang ibibigay mo sa mundo, iyon din ang babalik sa iyo. Wala nang masabi si Isabela bilang sagot kay Andres. Nanatili siyang tahimik dahil sa kahihiyan, pagkapahiya at takot. Ang kanyang lalamunan ay ganap na nanuyo at siya ay humihikbi na lamang. Naalala niya ang matandang tagalinis na si Mang Cesar na kanyang sinampal ng malakas ng walang kasalanan. Ngayon, naramdaman niya kung gaano karaming inosenteng tao ang kanyang nasaktan dahil sa pagkalango sa yaman. Nang makita ang kalagayan ng kanyang anak, lumapit si Ricardo Montenegro at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, yumuko sa harap ni Andres.
Sa isang walang magawa at umiyak na boses, humingi siyang tawad para sa nakakatakot at kahiya-hiyang pagkakamaling kanyang anak. Sinabi ni Ricardo na alam niyang nakasalan ng malaki ang kanyang anak, ngunit nakiusap siyang huwag silang palayasin sa lansangan. Ang sakit at kawalan ng magawa ng isang ama ay nagpalambot sa puso ng lahat ng naroron. Buong paggalang na ibinaba ni Andres ang makadaop na palat ni Ricardo at sinabi sa kanya ang mga salitang nagbibigay ginhawa. Sinabi niya na hindi siya pumaruan upang sirain ang tahanan ng sinuman o itapon ang sinuman sa lansangan. Ang kanyang tunay na layunin ay turuan lamang ang lipunang ito na ang kapangyarihan at yaman ay hindi dapat gamitin upang durugin ang iba. Nang marinig ang kadakilaan at kabutihang loob ni Andres, parehong napayak ng husto sina Ricardo at Isabela, at ang kanilang puso ay nagsimulang magbago. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa pagmamaliit o pagsiga sa iba, kundi sa pagpapatawad at pagtutuwid. Sa kanyang kalmado at mahinahong pag-uugali, binigyan ni Andres ang pamiyang Montenegro mong isang bago at sagradong pagkakataon sa buhay. Pinatunayan niya na ang isang tao ay maaring maging isang dakila at marangal na hari kahit na sa kanyang pagiging simple at may suot na punit na sapatos. Lahat ng naroron ay yumuko sa isipan bilang paggalang sa maladiyos na katangian ni Andres. Lumingon si Andres at tiningnan ang dambuhala at marangyang salaming gusali na ngayon ay legal na pag-ari na niya. Pumasok sa kanyang isipan ang lahat ng mahihirap at walang magawang empleyado na ang buhay ngayon ay magiging mas mabuti at ligtas. Nais niyang bigyan ang mga manggagawang tulad ni Mang Cesar ng isang marangal na buhay upang hindi na sila muling mapahiya sa harap ng sinumang mayaman. Ang hakbang na ito ni Andres ay magiging isang malaki at positibong simula ng isang revolusyon para sa buong lipunan. Ang isang oras na iyon ng katarungan ay ganap ng natapos at ang dakilang Diyos ng karma ay nagawa na ang kanyang trabaho. Ang luma at mayabang na pagkatao ni Isabela Montenegro ay namatay na magpakailanman at isang bago at nagsisizing tao ang pumalit dito. Nakamit ni Andres Santos ang pinakamalaking tagumpay ngayon hindi sa pamamagitan ng kanyang malawak na yaman at kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kanyang pagkatao at habag. Ang kwento ay mabilis na papalapit sa kanyang huli at pinakamagandang kabanata. Sa marangya at dambuhalang gusali ng Montenegro Emporia, isang ganap na bago at naibang uri ng katahimikan ang namayani. Kinuha ni Andres Santos ang buong kontrol ng imperyo negosyo sa kanyang malakas at makatarungang makamay. Lahat ng naroron ay nag-akala nagaganti si Andres ng malupit para sa kanyang nakaraang kahihiyan. Si Ricardo Montenegro at ang kanyang anak na si Isabela ay nakayuko, nakatayo sa ilalim anino isang malalim at madilim na takot. Naghihintay ng kanilang pagkawasak. Huminga ng malalim at payapa si Andres at ibinaling ang kanyang matang puno ng habag sa takot na pamilya. Sinabi niya kay Ricardo Montenegro na kung gugustuhin niya, maari niya silang itapon sa lansangan sa mismong sandaling iyon. Sinabi ni Andres na napakadali para sa kanya na gawin iyon, ngunit ito ay labag sa mga aral ng kanyang dakilang ama at sa kanyang sariling pagkatao. Hindi siya naniniwala sa pagpuksa ng kasamaan sa pamamagitan ng kasamaan, sa halip nais niyang baguhin ang mga puso sa pamamagitan ng pag-ibig at katarungan. Nang marinig ang kalmado at seryosong salita ni Andres, isang kakaibang halong pagtataka at ginhawa ang dumaan sa mga mukha nina Ricardo at Isabela. Idinagdak ni Andres na binubulag ng pakalango sa yaman at kayabangan ang isang tao, kaya't kailangan na nilang maunawaan ang tunay na halaga ng pagsisikap. Inanunsyo niya na hindi niya palalayasin ang pamilyang Montenegro mula sa malaking gusali, kundi bibigyan sila ng pagkakataong itama ang kanilang mga pagkakamali. Ang pagkakataong ito ay hindi isang limos,
kundi isang napakahirap na landas upang iwasto ang kanilang mga gawa at magsisi. Inutusan niya si Ricardo na sa pinakamadilim at pinakamaliit na sulok ng malaking gusali, bibigyan sila ng isang napakasimpleng tindahan. Sa maliit na tindahang iyon, parehong magtatrabaho sina Ricardo at Isabela bilang na ordinaryong empleyado at manggagawa gamit ang kanilang sariling makamay. Hindi sila makakaroon ng anumang katulong o espesyal na pasilidad doon at kailangan nilang magpawis tulad ng na ordinaryong tao upang kumita ng kanilang ikabubuhay. Nang marinig ang parusang ito, nagsimulang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ricardo Montenegro. Ngunit agad niyang pinaksalikop ang kanyang mga kamay at tinanggap ang makatarungang desisyon ni Andres. Si Isabela, na ilang oras lang ang nakalipas, ay itinuturing ang sarili bilang pinakamayamang reyna sa mundo, ay ganap ng wasak ngayon. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, dahan-dahan niyang inalis ang mabigat na kwintas na diamante na nakakahalaga ng milyon-milyon mula sa kanyang lig. Pagkatapos, inalis din niya ang lahat ng mamahaling alahas sa kanyang tainga at kamay at inilagay ang mga ito sa mesa. Namna simbolo ng kanyang huwat na karangalan. Ngayon, wala na siyang suot na mamahaling alahas at mukha na siyang isang napakasimple at ordinaryong babae na ang lahat ng kayabangan ay ganap ng naglaho. Malalim at tunay na mga luha ng pagsisisi at kalungkutan ang patuloy na dumadaloy mula sa mga mata ni Isabela na tila ayaw tumigil. Dahan-dahan siyang lumapit at pinagsalikop ang kanyang kamay sa harap ni Andres, humihingi ng tawad sa isang umiiyak at nanginginig na boses. Sinabi niya na nabulag siya sa pagkalango sa yaman at labis na nasaktan ang maraming inosenteng tao. Ngayon, ang kadakilaan ni Andres ay ganap na nahugas at naglinis ng kanyang marumi at mayabang na kaluluwa. Tiningnan ni Andres ang makadaop na palat ni Isabela at sinanyasan siyang manahimik, sinabing ang pagsisisi ang pinakadakilang paglalakbay. Kapag ang isang tao ay tunay na umiiyak para sa kanyang masasamang gawa, kahit ang Diyos ay pinapatawad ang lahat ng kanyang kasalanan. Sinabi ni Andres kay Isabela na ituring ang bagong buhay na ito bilang isang biyaya at laging sikaping tulungan ang mahihirap. Umiyak na tumango si Isabela at sa kanyang isipan, tinanggap si Andres bilang kanyang pinakadakila at marangal na guro. Agad na tinawag ni Andres ang kanyang kalihim at hiniling ang kumpletong listahan ng lahat ng maliliit at mahihirap na empleyado na nagtatrabaho sa malaking gusali. Agad na inahayag ni Andres ang makasaysayang desisyon na mula sa araw na iyon, ang sahod nega bawat tagalinis at guwardiya ay dodoblehin, ang kanilang oras ng pagtatrabaho ay babawasan, at ang buong gastos para sa kalusugan ng kanilang pamilya at edukasyon ng kanilang mga anak ay sasagutin na ngayon ng Santos Group. Nang marinig ang dakilang desisyon na ito, nagsimulang mamuo ang naluhang kaligayahan sa mga mata ng lahat ng empleyado, at lahat sila ay nagpasalamat sa Diyos. Mismong si Andres ang lumapit sa matandang tagalinis na si Mang Cesar, na kani-kanina lang ay malupit na sinampal ni Isabela. Takot na takot pa rin si Mang Cesar at ang kanyang mahinang katawan ay nanginginig sa biglang pagbabago. Gamit ang kanyang malalakas na kamay, buong pagmamahal at paggalang na hinawakan ni Andres ang nanginginig na makamay ni Mang Cesar at pinakalma siya. Sinabi ni Andres kay Mang Cesar na mula ngayon sa kanyang edad, hindi na niya kailangang gawin ang anumang mabigat at mahirap na trabaho. Buong paggalang na inihayag ni Andres na si Mang Cesar ay bibigyan na ngayon ng marangal na pagre-retiro na may buong sahod habang buhay. Yumuko si Andres sa harap ni Mang Cesar at sinabing, ang iyong pawis ang naktayo ng gusaling ito at ngayon na ang oras para magpahinga ka. Isang malakas na agos ng luha ang dumaloy mula sa malabo at mahinang mga mata ni Mang Cesar at gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, binasbasan niya si Andres mula sa puso.
Lahat ng nakatayo ron ay naging emosyonal at napayak ng makita ang kahanga-hanga at banal na eksenang ito. Ang gulong panahon na tinatawag na karma ay ganap ng nakumpleto ang isang dakila at makatarungang siklo ngayon. Ang lugar kung saan ilang oras lang ang nakalipas ay nagaganap ang isang marumi at nakakatakot na sayaw ng yaman at kayabangan ay napuno na ngayon ng kapayapaan at pag-ibig. Pinatunayan ni Andres na ang tunay na lakas ng isang tunay na tao ay hindi nasa kanyang luma at punit na sapatos, kundi nasa kanyang banal na karakter. Ang malalim na agwat sa lipunan na namamagitan sa mayayaman at mahihirap ay napunan na ngayon sa isang antas. Ang pamilyang Montenegro nang walang anumang pagtutol ay iniwan ang lahat ng kanilang luho at lumang komportableng buhay magpakailanman at nagsimula ng bago. Nagpapatakbo na sila ngayon ng kanilang maliit na tindahan sa isang napakaliit at ordinaryong sulok ng malaking gusali. Si Ricardo, na dating nakikipag-ugnayan sa mga transaksyong nakakahalaga ng milyon-milyon, ay nagbebenta na ngayon ng maliliit na gamit sa mga customer ng may pagmamahal. Si Isabella din ay naglilinis na gayon doon gamit ang kanyang sariling kamay. At sa kanyang muka, isang payapang ngiti ang pumalit sa kayabangan. Nang makita ang lahat ng ito, labis na nagulat ang lahat ng mayayaman sa lungsod, ngunit sila rin ay natuto ng isang malaking aral sa pagkatao. Ang dakilang gawa ni Andres ay naging isang napakaganda at inspirasyonal na halimbawa para sa buong lipunang Pilipino na maalala ng lahat. Nagsimulang maunawaan ng mga tao na ang yaman ay isang banal na regalo mula sa Diyos na dapat gamitin para sa kapakanan ng lipunan at paglilingkod sa mga mahihirap. Ang kayabangan at kalupitan ay laging nakdadala sa isang tao sa pagkawasak at malalim na kadiliman. Paggalipas ng ilang buwan, ang buong kapaligiran at kultura ng Marangyang Gusali ay ganap na nagbago at ang kaligayahan ay naghari. Lahat ng nagtatrabaho roon ay ginagawa na ngayon ang kanilang trabaho ng may kagalakan at paggalang ng walang anumang takot o panggigipit. Paminsan-minsan, bumibisita si Andres sa Marangyang Gusali sa kanyang ordinaryong anyo at suot ang parehong luma at punit na sapatos. Ang kanyang luma at punit na sapatos ay hindi na paksang katatawanan para kaninuman. Sa halip, naging isang banal na templo ang mga ito para sa bawat tao. Sa tuwing nakikita ni Isabella si Andres na dumadaan, yumuyuko siya ng may malalim na paggalang at pasasalamat. Sa kanyang puso ngayon, mayroon na lamang tunay na paggalang at malalim na debosyon na parang sa isang Diyos para kay Andres. Hindi lamang niya iniligtas ang pamilyang Montenegro mula sa pagiging pulubi at pagkawasak, kundi binigyan din niya ng bagong buhay ang naligaw na kaluluwa ni Isabella. Ang dakilang Diyos ng karma ay nagpakita ng tama at tunay na landas sa isang naligaw na tao. Dapit hapon na at ang maganda at ginintuang liwanag ng papalubog na araw ay kumakalat sa kalangitan ng Maynila. Nakatayo si Andres malapit sa kanyang sasakyan, pinagmamasdan ang dambuhalang gusali ng may payapa at kuntentong mga mata. Naalala niya ang lahat ng luma at punong karunungang magasalitang kanyang yumaong at dakilang ama na lagi niyang itinuturo sa kanya nung bata pa siya. Laging sinasabi ng kanyang ama na ang landas ng katotohanan at kabutihan ay napakahirap, ngunit sa huli, tagumpay ay laging para sa mga ito. Ngayon ipinakita niya sa buong mundo ang tunay na halaga ng dakilang sakripisyo ng kanyang ama at ng bawat malalim na sakit na kanyang tiniis. Buong pagmamahal na tiningnan ni Andres ang manipis na alikabok sa kanyang lumang sapatos at isang malalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang masapatos na ito ang kanyang tunay na lakas at ang pinakamalaki at pinakamatatak na pundasyon ng kanyang dakilang tagumpay na hindi kailanman nakpahintulot sa kanya na maligaw mula sa kanyang pinagmulan. Naramdaman ng kaluluwa ni Andres ang isang kahanga-hanga at walang hanggang kapayapaan ngayon
Ipinikit niya ang kanyang nga mata at naramdaman ng malalim ang malamig na damping ang hangin sa kanyang payapang mukha. Ang dami ng mga ordinaryong tao na naglalakad sa kalsada sa labas at ang malakas na ingay ng mga sasakyan ay hindi na siya ginugulo o binabagabag. Sa loob ng kanyang puso, isang banal at magandang templo ang naitayo kung saan tanging ang Diyos ng pag-ibig, awa at pagkatao ang tunay na nananahan. Sumakay si Andres sa kanyang sasakyan at ang kanyang simpleng sasakyan ay payapang umusad sa mga abalang kalsada ng Maynila.